ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Huwebes, April 30, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, House Committee on Justice dineklarang may probable cause ang ikatlo at ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kampo ni Vice President Sara Duterte hindi na nagulat sa desisyon ng House Committee on Justice na may probable cause ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. NBI mayroon ng lead kung sino ang kinausap ni VP Sara Duterte para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Presyo ng bigas inaasahang tataas sa anihan sa Setyembre ayon sa DA. Maternity benefits sa ilalim ng PhilHealth pinalawak ng pamahalaan. Bilang ng pamilyang Pilipino na nagsabing sila ay mahirap, bumaba nitong Marso. Metro News, motor na ginamit sa pamaslang sa dalawang individual sa Timog Avenue sa Quezon City, hawak na ng pulisya. Science and Technology News, AI ginamit ng mga archaeologists para mag-generate ng imahe ng biktima ng pagsabog ng bulkan sa Pompeii halos 2,000 taon nang nakararaan. Sa atin mga lifestyle news, Entalula Beach ng El Nido, Palawan at Kalangaman Island sa Palumpon, Leyte, pasok sa the world's 50 best beaches 2026. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng National Artist of the Philippines for Music na kilala sa pagtugtog ng musika gamit ang dahon. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, pinakamalaking tindahan ng snack sa mundo na may mahigit 35,000 na klase ng chichirya at soft drinks matatagpuan sa China. Oras po natin na 6:41 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Idineklara ng House Committee on Justice na may probable cause ang ikatlo at ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa impeachment hearing kahapon, 53 na miyembro ang bumoto pabor sa pagdedeklara na may probable cause ang dalawang reklamo laban kay VP Sara at walang kumontra. Ang committee report at resolusyon na ilalabas ng komite hinggil dito ay kailangan munang iakyat sa plenaryo upang pagtibayin o hindi kaya'y baligtarin. Pursuant to our rules, nobody registered an objection to the motion for the declaration of the existence of probable cause in the Cabrera impeachment complaint. That means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, let it be placed on record that 53 justice members physically present confirm their support to the motion by raising their hands. So moved. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. Samantala sa pagdinig kahapon, nagdesisyon din ng komite na huwag nang buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manasseh Scarpio. 38 kongresistang miyembro ng komite ang tumutol na buksan ng kahon, 6 ang nais na ito ay buksan at walang nag-abstain sa pagboto.
with 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Yan po ang bahagi ng pagdinig kahapon ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay BP Sara Duterte. 774 Balita Ngayon. Inaasahan na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa kampo ng pangalawang Pangulo, hindi na sila nagulat sa desisyon, lalo na kung pagbabasehan ang naging direksyon ng proceedings. Nanindigan naman ang kampo ni VP Sara na lumihis na sa idinisenyong proseso ng konstitusyon ang mga pagdinig ng komite. Anila sa halip na mag-focus na lamang sa verified complaints at mga attachment nito, lumawig ang proseso sa mga usaping sa full trial lamang dapat tinatalakay. Samantala mga kongresista, tinatakot umano na natatanggalan ng pondo kung hindi sasang-ayon na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ayon kay Representative Paulo Duterte. Grace Mariano sa detalye. Ayon kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, mayroon umanong tumatawag sa mga staff ng mga kongresista at nagbabanta na aalisan sila ng pondo kung hindi boboto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Pulong, kung ito ay totoo, ay malinaw na hindi ito demokrasya kundi political blackmail. Di ni Congressman Duterte ang pambansang budget ay hindi sandata at hindi dapat gamiting panakot para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumunod sa gusto ng iilan. Paalala ni Representative Duterte, ang pondo ng distrito ay para sa mamamayan at hindi personal na pera para sa sinumang nasa liderato. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. May lead na ang National Bureau of Investigation o NBI kung sino ang kinausap ni Vice President Sara Duterte para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa impeachment hearing kahapon ng House Committee on Justice, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may listahan na sila ng ilang individual na posibleng kinausap ni BP Sara kaugnay sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. Ayon kay Matibag, nagsasagawa na sila ng surveillance sa mga sangkot na personalidad. It's an ongoing investigation po. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are nagsusurveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Kasamaan niya sa kanilang sinisilip ang mga miyembro ng Vice Presidential Security Group at iba pang personalidad na malapit kay BP Sara. Di ni Matibag ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng sino man ay isang seryosong usapin na dapat imbestigahan at hindi maaaring baliwalain. Binanggit naman sa impeachment hearing ni Senior NBI Agent Jeremy Lotok na nagsumiti na sila ng rekomendasyon sa Department of Justice na sampahan si BP Sara ng 1 count of inciting to sedition at 3 counts of grave threats. Samantala, panibagong destabilization plot laban sa Marcos Jr. administration hindi kailanman susuportahan ng PNP at AFP. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Maring pinabulaanan ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y military-backed people power na layong pabagsakin ng Marcos Jr. administration. Ito'y kasunod ng pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson na may nagaganap umanong recruitment para sa planong destabilisasyon. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mananatiling apolitikal ang hanay ng pulisya at hindi makikialam sa anumang usaping politikal.
Dagdag pa nito anyo, kung aatasan ng PNP na magsagawa ng validation report, ay agad naman nila itong tutugunan. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na pawang haka-haka lamang ang nasabing impormasyon hanggat walang validated intelligence na magpapatunay na may umiiral na banta na military back movement. Samantala, ayon naman kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Celso Trinidad, wala silang natatanggap na bagong ulat kaugnay ng nasabing issue. Binigyan din pa nito na hindi maapektuhan na naturang usapin ang moral ng sandatahang lakas. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, inaasahang tataas ang presyo ng bigas pagsapit ng Setyembre. Sa pagdinig ng Protect Committee sa Senado, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na posibleng tumaas ang presyo ng bigas sa 60 pesos hanggang 62 pesos kada kilo sa harvest season sa Setyembre dahil sa pagtaas ng presyo ng fertilizer na mula sa 1,650 ngayon ay nasa 3,000 pesos na. Tiyak niyang tataas ang presyo ng bigas kung hindi gagamit ang mga magsasaka ng alternative fertilizer na iminumungkahi ng DA. In my opinion, rice, dahil ang fertilizer from 1,650 ngayon, abot ng 3,000, ano? So, ang rice tataas next harvest season, which is around September. September. Oo. And ano po yung ine-expect nating presyo by September, Secretary? If we do traditional practices, na pareho pa rin yung urea gagamitin, hindi tayo gagamit ng alternative, or yung farmers natin will not adopt the alternative fertilizers na sinasuggest ng DA, it can be, the computation as of yesterday is 62 pesos Per kilo. per kilo. At Pinag-aaralan naman ng ahensya na mapanatili ang mababang presyo ng bigas sa pamamagitan ng rice blend at corn blend. Paliwanag ni Laurel, ang rice blend ay paghahalo ng imported na bigas sa local rice o 70-30 o 60-40 para parehong masuportahan ang lokal na bigas ng mga magsasaka at imported rice, habang ang corn blend ay 50-50 na white corn at bigas. Sinabi pa ng kalihim na 1 linggo na niyang kinakain ng pinaghalong mais at kanin at para sa kanya maayos naman ang lasa at halos hindi masasabi na may pinag-iba. Balita naman sa labas ng himpilan, Malacanang, naglabas ng bagong listahan ng special non-working days sa bansa. Detalye hatid ni Chanel Salazar. Nagdeklara ang Malacanang ng mga special non-working days sa ilang lalawigan at lungsod sa bansa bilang pagunita sa mga anibersaryo ng pagkakatatag at lokal na pagdiriwang ngayong Abril at Mayo. Batay sa inilabas na mga proklamasyon, special non-working day ngayong araw, April 30, sa San Francisco, Quezon at Caratagan, Batangas. Sa May 5 naman, special non-working day sa Santiago City, Isabela. Samantala, sa May 8 naman, 3 lugar ang magkakaroon ng holiday. Kabilang dito ang President Roxas Cotabato, Bayog Zamboanga del Sur at Caramuan Camarines Sur. Sa May 9, holiday din sa San Jose Negros Oriental. 2 bayan naman ang may special non-working day sa May 11. Ito ang Llanera Nueva Ecija at Aparit, Cagayan. Habang sa May 15, idineklarang holiday sa Calawan, Laguna at Sariaya, Quezon. Ang mga naturang deklarasyon ay para bigyang daan ang pagdiriwang ng Charter Anniversary, Founding Anniversary at mga lokal na pista sa nasabing lugar. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pinalawak naman ng pamahalaan ang maternity benefits ng PhilHealth para makatulong sa tumataas na gastos sa panganganak. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng bagong benepisyo, halos triple ang itataas ng coverage para sa normal delivery na mula sa 9,750 pesos ay magiging 29,000 pesos na. Mas lalaki rin ang sasagutin para sa cesarean section na mula sa 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Mga kababayan, alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up,
laboratory test, ospital at gamot. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Ni Pangulo Marcos na pinalawak din ang prenatal care kung saan magiging 8 na ang check-up mula sa dating 4 kasama ang mahalagang laboratory test at bakuna. May 3 na ring follow-up check-up matapos mga anak na sasagutin ng PhilHealth. Ayon sa Pangulo, sa ilang kaso ay maaari nang wala nang babayaran ang pasyente lalo na kung sa ward manganganak kahit sa pribadong ospital. Layunin ng programa na mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina at sanggol at matiyak na hindi hadlang ang kakulangan sa pera sa ligtas na panganganak. 774 Balita Ngayon. Samantala, bumaba ang bilang ng pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Sa resulta ng tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research, lumabas na bumaba sa 35% ang self-rated poverty noong March 2026 mula sa 37% noong December 2025. Katumbas ito ng 9.2 milyon na pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili na mahirap na mas mababa kumpara sa 9.8 milyon na naitala noong Desyembre. Nasa 24% naman na nagsabi na hindi sila mahirap, habang 41% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay mahirap o hindi. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na may 56% at sinundan ng Visayas na may 44%. Lifeline subsidy sa singil ng kuryente, pinasasagot sa pamahalaan. Narito ang report ni Conde Batak. Pinasasalo ni Senator Sherwin Gatchalian sa pamahalaan ang lifeline subsidy sa singil sa bill ng kuryente. Kung matatandaan, inalmahan ng mga middle-income earners ang singil na subsidiya sa kuryente para sa mga kababayang kabilang sa 4Ps o yung mga pinakamahihirap. Sa pagdinig sa Senado, tinukoy ni Gatchalian at chairman ng Protect Committee na sa mga nakalipas na taon ay bumaba sa 135,000 na 4Ps families ang nag-avail ng lifeline subsidy mula sa kabuang 4 million. Paliwanag ni Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan, hindi lahat ng nasa 4Ps ay abot ng programa dahil hindi lahat ng miyembro ay rehistradong consumers ng mga utilities. Hindi makakuha ng koneksyon sa distribution utility at walang naisumiteng requirements kaya hindi kasama sa diskwento na benepisyo. Ipinunto naman ni Gatchalian na dahil bumaba ang 4Ps na pasok sa lifeline subsidiya, abot na lamang sa 8 million pesos kada buwan ang subsidiya o 80 million pesos kada taon. Gate ng senador, maliit na lamang na halaga ito na posibleng i-absorb ng gobyerno at wag nang hugutin sa bayarin ng kuryente ng mga consumers. So ang nakikita ko dito, dahil nga mas strict na ang gobyerno ngayon, no, sa pagpipili ng kung sino pwedeng kumuha nitong subsidy at 8 million na lang, nakikita ko na posible na rin i-absorb ito ng gobyerno dahil 8 million naman talaga, that's 80 million a year. No? So kung titignan natin ang IX program, that's 63 billion a year. No? So maliit lang ang makakain nitong pag-a-absorb, no, ng lifeline. Ito ay pag-uusapan nilang sa main committee. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Oras po natin na 3 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon.
Metro News. Metro News. Natagpuan na ng pulisya ang motorsiklo na ginamit ng riding in tandem sa pamamaril sa dalawang individual sa bahagi ng Timog Avenue, Quezon City. Ayon kay QCPD Station 10 Commander Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, inabandona ng mga suspect ang motorsiklo sa kahabaan ng Scout Ralios malapit sa Scout Ibardalosa Street. Napagalaman din ng pulisya na ang plate number na ginamit sa motorsiklo ay peke at nakarehistro sa ibang individual. Samantala, isa sa tinitingnang motibo sa krimen ay may kaugnayan sa negosyo dahil isa sa mga nasawi ay nagmamay-ari ng bar, clubs at bilyaran. Nagpapatuloy naman ang mandant operation sa mga suspect. Isa pang Metro News, 10 individual isinugod sa ospital matapos ang pagsingaw ng amonya sa Caloocan City. Detalye po yung hatid ni Jonah Bakiran. Isinugod sa ospital kahapon April 29 ang nasa 10 individual dahil sa ammonia leak sa barangay 168 de Paro sa Caloocan City. Sa ulat ng Caloocan LGU, kabilang sa mga naapektuhan ay 7 lalaki, 2 babae at 1 senior citizen. Sa pinahuling datos, umabot sa 0.28 ang reading ng ammonia gas sa lugar na itinuturing na nasa moderate level. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng ice plant na pinagmulan ng chemical leak. Sa pahayag ng kumpanya, agad umano nilang ipinatupad ang emergency protocols at nakipag-ugnayan agad sa Caloocan LGU, Bureau of Fire Protection at City Health Office upang matiyak ang kaligtasan ng lugar at matulungan ang mga naapektuhan na individual. Tiniyak din ng kumpanya na magsasagawa sila ng masusing inspeksyon sa kanilang kagamitan, system upgrades at retraining ng kanilang mga tauhan para maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Kaugnay nito, nagpaalala naman si Mayor Along Malapitan sa kanyang mga nasasakupan na iwasan ang paglapit sa apektadong lugar, manatili sa loob ng bahay at isara ang mga bintana at pintuan. Gumamit din ng face mask kung kinakailangang lumabas at agad na magtungo sa health centers o ospital kung may nararamdamang kakaiba gaya ng pagkahilo o hirap sa paghinga. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay muling sumadsad sa panibagong record low na 61 pesos and 50 centavos. Ito na ang ikalawang sunod na araw na sumampa sa 61 pesos per dollar mark ang halaga ng piso. Samantala, nasa 71 pesos and 46 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 49 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 26 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng April 29, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 42, 2, 54, 35, 41, at 49. Muli ang winning number combinations ay 42, 2, 54, 35, 41, at 49. Mayroon itong jackpot prize na 73,371,278 pesos and 43 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 27, 35, 23, 22, 43, at 33. Muli ang winning number combinations ay 27, 35, 23, 22, 43, at 33. At may jackpot prize na 15 million pesos. Yan po ang recap ng resulta ng April 29, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office.
Samantala para sa jackpot estimate prices ng Lotto 642 ay 31 million pesos, habang 33 million pesos naman sa Super Lotto 649. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News. Napasama sa 50 best beaches in the world ang Entalula Beach sa El Nido, Palawan at Kalangaman Island o Kalamangan Island sa baybayin ng Palompon, Leyte. Nanguna ang Entalula Beach sa listahan ng World's 50 Best Beaches this 2026 mula sa pangalawang pwesto nito noong 2025 at pang-apat na pwesto noong 2024. Kilala ito sa mga limestone cliffs, puting buhangin at malakristal na tubig na perpekto para sa paglangoy at snorkeling. Samantala, ito ang unang pagkakataon na napasama ang Kalamangan Island sa listahan na pumwesto sa ika-25 pwesto. Isa itong mahabang sandbar na umaabot sa magkabilang dulo ng tubig na nang-aalok ng magandang view ng karagatan. Kasama ng Entalula Beach ang Fiteri Beach sa Greece, Wharton Beach sa Australia, Noshi Iranja ng Madagascar at East Beach ng Vomo Island, Fiji upang mabuo ang naungunang 5 dalampasigan sa mundo ngayong taon. Tinitipon ng World's 50 Beaches list ang boto ng mga travel professionals para sa kanilang pinaniniwalaang pinakamagandang dalampasigan sa mundo. Pinipili nila ang mga pasok sa listahan batay sa mga pamantayan na pagiging natatangi ng isang dalampasigan, wildlife, untouched nature, natural soundtrack, kadalian ng pagpunta sa dalampasigan, kalmadong tubig, lack of overcrowding at payapang kondisyon. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, AI ginamit ng mga archaeologist para mag-generate ng imahe ng biktima ng pagsabog ng bulkan sa Pompeii. Halos 2,000 taon na ang nakararaan. Detalye po ihahatid ni Rose May Miranda. Sa unang pagkakataon, gumamit ang mga archaeologists ng Pompeii sa Italy ng Artificial Intelligence o AI para muling buuin ang itsura ng isa sa mga biktima ng pagputok ng bulkan na sumira sa sinaunang lungsod ng Roma halos 2,000 taon na nakalilipas. Ang AI-generated image na inilabas ng Pompeii Archaeological Park nitong Lunes ay nagpapakita ng isang lalaki na nakadak habang may hawak na malaking bowl o mangkok sa ibabaw ng kanyang ulo at makikita rin sa background ang nagniningas na Mount Vesuvius. Ito ay batay sa kamakailang pagtuklas ng mga labi ng isang lalaking nasa hustong gulang sa labas lamang ng isa sa mga gate sa timog ng lungsod na nakahiga sa tabi ng isang terracotta mortar na posibleng ginamit niya bilang proteksyon. Naniniwala ang mga archaeologists na namatay ang lalaki nang bumuho sa mga bato mula sa bulkan sa mga unang oras na ikalawang araw ng pagsabog nito habang sinusubukan niyang tumakas patungo sa dagat at may dalang lampara at 10 bronze coins. Ang minsay thriving city na Pompeii, mga 25 kilometro ang layo mula sa timog silangan ng Naples, ay natabunan ng sumabog ang Mount Vesuvius noong AD 79 kung saan napreserba sa metrong lalim ng abo ang mga gusali, kagamitan at graffiti. Muling natuklasan noong 18th century, ang Pompeii ay isa na sa pinakamahalagang archaeological site sa mundo at isa rin sa pinakasikat na tourist site sa Italy na may 4.3 milyong bisita noong 2024 batay sa pinakabagong statistics. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, the Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Karawan ngayon ng National Artist of the Philippines for Music na kilala sa pagtugtog ng musika gamit ang dahon. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, April 30 taong 1910, isinilang sa Tondo, Maynila ang National Artist of the Philippines for Music na si Levi Celerio. Si Celerio ay naging scholar ng Academy of Music in Manila at naging pinakabatang miyembro ng Manila Symphony Orchestra. Nakapagsulat siya ng maraming kanta para sa mga pelikulang Pilipino na naging dahilan ng paggawad sa kanya ng Lifetime Achievement Award of the Film Academy of the Philippines.
May akda si Celerio ng higit 4,000 Filipino folk, Christmas at love songs, kabilang na ang ilang mga naging titulo ng ilang pelikula. Kilala si Levi Celerio sa pagtugtog ng musika gamit ang dahon, kung saan kinilala siya dito ng Guinness Book of Records bilang nag-iisang tao na nakagagawa nito. Maliban sa isang pagiging musician, isa rin poet at film actor si Levi Celerio na nakagawa ng mga pelikula noong 1950s at 1960s. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba! Sa atin naman pong balitang kakaiba, nasungkit ng Snack Kingdom sa Changsha, China ang Guinness World Record na world's largest snack store. Binuo ng retail chain na Mingming Henmang ang napakalaking tindahan na may lawak na 12,000 square meters o 1.2 hectares. Sa laki ng tindahan, naabot sa mahigit 35,000 na klase ng chicheria mula sa 70 bansa ang maaaring mabili dito. Ilan sa mga pangunahing atraksyon dito ay ang Instant Noodles City na nagtatampok ng higit 3,500 na klase ng instant noodles mula sa mga classic brand hanggang sa may mga kakaibang flavors. Patok din sa tindahang ito ang kanilang soft drink section na mayroong mga inumin na mula sa 20 bansa. Noong April 17, binuksan ang naturang tindahan pero makalipas ang 2 araw ay pansamantala itong isinara dahil sa labis na pagdagsa ng mga mamimili. Pag-aaralan muna ng tindahan kung paano mapapabilis ang checkout system at magre-restock muna sila ng paninda. Gayunman, nananatiling bukas ang tindahan para sa mga gustong mamasyal at kumuha ng litrato. So yung mga mahilig sa chicheria, mga soft drinks, yan, mukhang mag-e-enjoy kayo dito sa Snack Kingdom sa Changsha, China. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Huwebes. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating katanungan ngayong araw para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Magtutuloy kaya sa full trial ang reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte makaraang makitaan ng probable cause ng House Committee on Justice. Gaya naman ng depensa ng kampo ni BP Sara, in aid of the 2028 elections ba ang pagdinig ng Justice Committee? Ulitin ko, magtutuloy kaya sa full trial ang reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte makaraang makitaan ng probable cause ng House Committee on Justice? At gaya naman ng depensa ng kampo ni BP Sara, may kinalaman po ba kaya sa 2028 elections ang pagdinig ng Justice Committee? So para po sa inyo mga opinyon, ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, April 30, 2026. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.